Yan. Sa oras na ito, 9:25 na umaga, dako naman ho tayo dyan sa may Quezon City dahil nagpapatuloy pa nga rin ho itong pagdating ng mga botante ho natin dyan. Brigada Haji Camino, i-brigada mo! Brigada Live Report. Brigada Haji. Wala na, finish na, bumagsak na ang signal. Ayan, Oo, go ahead. Brigada Abs. Oo. Wala na, bumagsak na ang signal. Tirik na tirik yung araw. Pero bagsak na ang signal dito sa President Corazon C. Aquino Elementary School sa Barangay Batasan Hills sa Quezon City. Kung saan, sa kabila ng napakainit na panahon, siya namang dagsa ng ating mga kababayan para sila ay bumoto ngayong 2025 midterm election. Alam niyo, nasa 31,000 yung registered voters dito sa PKS, yung tawag nila dito, na shortcut yan ng eskwelahan. At sa mga nakalipas na mga taon, alam niyo, isa ito sa pinakamalaki na voting percent dito sa Quezon City. Naging clustered lang kasi ito, kaya nahati o kumbaga na-i-distribute sa ibang mga eskwelahan yung mga botante. Dati-rati ang bilang ng mga botante dito sa PKS nasa 39,000. Pero ngayon, bumaba ito sa 31,000. Kaya ang pinakamalaking school na ngayon na para sa mga botante dito sa Quezon City ay doon sa Commonwealth Elementary School. Ang paliwanag sa atin ng Principal 4 ng PKS, si Dr. Jerry Isip, na decongest na kasi yung eskwelahan at silipat sa katapat na eskwelahan ito yung Quezon City Polytechnic University dahil sa laki ng populasyon ng Barangay Batasan Hills. Imagine niyo 31,000 yung registered voters, puro Batasan Hills lang yon. Walang ibang mga barangay. Ngayon, sa mga dadagsa dito sa PKS, ano ba ang kanilang aasahan bukod sa mainit na panahon? Pagdating nila dito, Brigada Gab at Brigada Abs, meron ho silang madadatnan na, syempre, yung board kung saan makikita nila yung mga presinto. So, hahanapin nila ang kanilang mga percent, yung mga percent number nila. Pagpasok nila doon sa hallway nung mga bawat palapag, halimbawa sa ground floor o kaya naman sa second floor, meron pang separate na board doon kung saan nakaprint naman yung listahan ng mga botante na pasok doon sa presinto na yon. Ibig sabihin, para hindi masyadong napan yung mga kababayan natin, halimbawa, nakita na nila yung presinto nila, makikita nila sa hallway yung kanilang listo, yung kanilang pangalan, pati na yung kanilang na cluster percent photo. 55 na meron dito sa PKS, 4 hanggang 7% kada cluster. Tapos sa bawat presinto, Brigada Abs at Brigada Gab, para ma-describe din natin sa ating mga kababayan, 15 hanggang 20 individual ang kayang accommodate o kumbaga yung kapasidad ng bawat presinto. Paano pagka mainit yung panahon? Siyempre, mainit yung panahon ngayon. Ano naman yung may offer ng PKS? Well, Dr. ventilated naman daw nila sa presinto. Electric fan yung nakikita. Ang bawat presinto, Brigada Gab at Brigada Abs. Tapos, maghihintay naman ng kanilang turn o sila, meron ho silang waiting area na adjusted lang doon sa voting precinct. So yung waiting area na yun, may mga upuan, doon ka maghihintay habang ikaw tatawagin yung pangalan mo ng kumbaga kung turn mo na bumoto. Okay. Brigada Haji. Yun, medyo naputol nga. Bumagsak na nga yung linya. Natotoo na. Yun nga yung gusto kong i-clarify, Brigada Gabs. Binanggit niya kanina na may problema sa signal. Meron bang deliberate jamming ng signal? Kumbaga ba, may in-announce ba sila na ito, magkakaroon po kami ng signal jamming? O sadyang bumitaw lang talaga yung signal dahil sa dami ng mga tao? Yun kasi wala namang kailangan ng internet signal, Brigada Gabs, doon sa voting, di ba? Mamaya pa yan kailangan na mamaya alas 7 ng gabi. So, walang pwedeng reason na na-delay yung voting sa isang lugar dahil sa signal ng internet. Kasi hindi required yung internet sa voting. So, gusto nating malaman, nasa linya pa ba si Brigada Haji? Brigada Haji, may sinadya ba na i-jam yung signal dyan sa location ninyo?
And actually, Brigada Abs, pag napapadaan ako dito sa Batasan Hills, talaga mahina yung signal ng cellphone dito. Malapit lang to sa Congress eh. Pagka pumupunta ako ng House of Representatives every day, pagdating dito sa may bandang tapat ng Corazon Aquino Elementary School at ng Batasan Hills National High School, medyo nawawala-wala talaga yung signal. Bakit? Bumabalik lang siya. Oo, bumabalik lang siya pagdating ng DSWD. Baka yung telco mo ang walang signal dyan, yung ibang telco meron. Ay, pwede rin kasi, pwede rin naman sa telco yan, Brigada Abs. Pero kanina kasi, di ba, nakakapag video conference pa kasi ko nasa progress natin. Ngayon, hindi ko nang alam kung ano yung nangyari. Although, hindi naman siguro sinasadya dahil in fairness naman, yung sa automated counting machines nila, wala rin naman yung delay. In fact, wala tayong naririnig na reklamo na, ay, pagal ng pagboto. Kaya naman, hindi kinain yung balota. Ang karaniwang problema nila, bukod sa hindi makita agad yung kanilang pangalan o kaya naman yung kanilang presinto, meron akong mga mangilan-ngilang individual, siguro nasa 5 na, ang nagsasabi na wala raw talaga sa master list yung pangalan nila, gayong nakaboto naman daw sila noong 2022. Okay. Yun yung problema. Ngayon, ang payo sa kanila, dapat i-check daw nila sa computer, sa COMELEC website kung may record sila, kung active ba yung kanilang status. Kasi sa listahan, wala daw talaga yung kanilang mga pangalan. Okay. Sige, salamat Brigada Haji. Maraming salamat mula rito sa President Corazon C. Aquino Elementary School in the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Caaminio para sa The Mandate 2025 Brigada News at ang special coverage, The Music and News Authority. Isyong paglipunan, pinupuri, pinupuna, para patas sa mata ng masa. Tila Brigada! Tila Brigada! Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng PowerCell Soya Coffee. Masarap araw-arawin.